Impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte posibleng ma-refer na sa House Justice Panel. Mga tinaguriang big fish na sangkot sa korupsyon mahirap hulihin dahil sa pagiging miyembro umano ng mga sindikato ayon sa United Nations Office on Drugs and Crimes. Ilang infrastruktura sa Iligan City ininspeksyon ng Department of Public Works and Highways. Pagpasok ng 4 na dayuhang turista sa loob ng permanent danger zone ng Bulgang Taal, iniimbestigahan ng Philippine Coast Guard. Isang hakbang na lang ang kulang para tuluyang matuldukan ang usapin ng mga reklamong impeachment laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ay matapos na maisumite sa House Committee on Rules ang committee report, kalakip ang resolution ng House Justice Panel na nagdi-dismiss sa 2 impeachment complaints laban sa presidente. Ayon kay House Justice Committee Chairperson at Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro, ang susunod na proseso rito ay ang approval o disapproval ng plenaryo sa kanilang ulat at resolusyon. Mababaliktad lang ang desisyon ng komite kung tututulan ng hindi bababa sa 1/3 ng kabuuang bilang ng House members sa plenaryo o katumbas ng 105 kongresista. Nevertheless, both the impeachment complaint and its accompanying resolution are subject to the approval or disapproval of the plenary once it is included in the order of business. Aga yung unang 2 reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ay naipadala na sa tanggapan ni House Speaker Faustino Bogiete III noong February 5. Pero hanggang sa mga oras na ito, wala pang kumpirmasyon si House Secretary General Cheloy Garafil kung naipadala na rin niya ba sa tanggapan ng House Speaker yung ikatlong impeachment complaint na na-file kahapon lamang. Naniniwala si House Deputy Minority Leader at mamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima na endorser ng 2nd at 3rd impeachment complaint laban sa Vice Presidente, maire-refer na mamaya sa sesyon sa plenaryo ng Kamara ang mga reklamo sa House Justice Committee. Pakinggan natin ang pahayag ng kongresista. We expect today na matatransmit na ng Office of the Speaker, and it was already taken up yesterday on and referred to the Committee on Rules, and the Rules Committee will be able to recommend or will be able to refer that to the Justice Committee. Aga, isa rin sa aabangan natin sa plenary session mamaya dito sa Kamara, no, yung kung pagtitibayin na ba ng House Plenary yung committee report at saka yung resolution ng House Justice Panel na nagdi-dismiss sa mga reklamong impeachment naman laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kinumpirma ni Vice President Sara Duterte na kumikilos na ang kanyang defense team kaugnay ng mga naging pahayag ni Ramil Madriaga. Bagamat hindi nagbigay ng detalye ang Vice-Presidente kung paano siya dedepensahan ng kanyang mga abogado, sinabi nitong asahan ang paglabas ng kaugnay na impormasyon sa mga susunod na araw. Meron po kaming aksyon, hindi ko po masabi ngayon sa inyo dahil pinagbabawalan po ako ng mga abogado ko na magsalita dahil hindi ko po pwede sabihin kung ano yung gagawin ng abogado dahil baka daw maghanda. Kaugnay nito ay may isa na namang impeachment complaint ang inihain kahapon February 9 sa Kamara laban kay VP Duterte. Ayon kay Attorney Michael Powa, isa sa mga abogado ng defense team ng pangalawang Pangulo, inaasahan na nila ang paghahain ng mga karagdagang reklamo laban sa Vice-Presidente. Dahil dito, patuloy nilang babantayan ang developments nito at handa nilang tugunan ang mga reklamong ito sa pamamagitan ng kaukulang constitutional process. Samantala, inamin ni VP Duterte na nililimitahan niya ang pakikipag-usap sa iba dahil ayaw niyang madamay ang mga ito sa kasalukuyang kontrobersya. Ayon sa kanya, tila nagiging target din ng kasalukuyang administrasyon ang mga taong nauugnay sa kanya.
Muling humarap kahapon sa Sandigan Bayan si dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. kasama ang 6 na kapwa-akusado kaugnay ng mga kasong may kinalaman sa umano'y Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan na nagkakahalaga ng 92.8 million pesos. Ayon sa kampo ni Revilla, bagamat umuusad na ang mga ito sa korte, naninindigan sila na may paglabag sa due process sa paghahain ng kaso laban sa dating mambabatas. Anila, ang unang reklamong natanggap ni Revilla ay tungkol lamang sa paglabag sa Republic Act 3019 Section 3B na kanyang sinagot sa pamamagitan ng counter affidavit. Ngunit iba umano ang kasong isinampa ng Ombudsman sa Sandigan Bayan. Sa halip na 3B, ang isinampa ay paglabag sa RA 3019 Section 3E at may karagdagan pang malversation through falsification of public document. Ano ibig sabihin nito? Hindi nabigyan si Senator Bong ng pagkakataon para sagutin itong krimen na to. No? So kung nabigyan siya ng pagkakataon, hindi natin alam kung naiba yung resulta. Ella, ayon sa kinatawan mula United Nations Office on Drugs and Crimes, isa sa mga nagpapahirap para mahuli itong mga big fish ay dahil kasali ang mga ito sa organized crimes o mas kilala sa tawag na mga sindikato. Isinasagawa ngayong araw ng Office of the Ombudsman ang Strategic Planning Conference upang pag-usapan ang iba't ibang paksa pagdating sa pagsukpo ng korupsyon sa bansa. Ayon kay Attorney Kirby Tibayan ng United Nations Office on Drugs and Crimes, isa sa mahirap mahuli ay ang mga personalidad na gumagamit ng organized crimes dahil sa dami ng taong nakabilang dito. Yung paggamit ng organized crime or yung sindikato. Kasi ang mahirap doon, so kunwari may crime pero sindikato siya. Ibig sabihin may organisasyon, hindi necessarily kung sino man yung big fish or yung pinaka-person na dapat maging liable, hindi siya normally nauhuli. Anya, pagsubok ang paghahanap ng mga matitibay at direktang ebidensya na magtuturo sa isang individual na pinakapuno ng anomalya. Dagdag pa nito, kailangan ding mapatunayan na mayroong kasunduan sa pagitan ng isang principal conspirator papunta sa mga taong inuutusan nito para gumawa ng mga katiwalian. Ilang beses na suspindi ang sesyon ng Senado kahapon sa gitna ng mainit na usapin sa pagitan ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano at Senator Francis Pangilinan. Sa gitna ito ng interpellation o talakayan kaugnay ng Senate Resolution No. 256. Layon itong kondinahin ang mga pahayag ng Chinese Embassy in Manila laban sa mga opisyal at institusyon ng Pilipinas. Isa sa mga mainit na pag-usapan ay ang paggamit ng mga caricature ni Philippine Coast Guard o PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela. The other countries will ask you, official ba yan? That's standard, Mr. President. Kaya tayo nagkakaproblema. Mr. President, wala namang problemang magtanong sila. Pero itong mga bitiw na salita nila sa kanilang Facebook official pages ay hindi katanggap-tanggap. Ilang bagay pa ang giniit ang magkabilang panig na nagbunga ng mainit na usapin. Which is, Mr. President, and therefore okay lang. No, it's not okay lang. Well, it's not okay lang, Mr. President. Why it is the when we defend when our officials caricature, it's not okay. But when they're state-controlled news caricatures, it's okay? No, Mr. President. There is an international... So what's the issue? Sa huli, pinagbotohan rin ng plenaryo ang pag-adapt o pagpapatibay ng posisyon ng Senado na kondinahin ng institusyon ang mga pahayag ng Chinese Embassy laban sa Pilipinas. Nanindigan sina Senator Bongo at Senator Robin Padilla na sila ay mananatiling solid bilang mga tinagurian Duterte bloc sa Senado. Sa isang video na ibinahagi ni Senador Go kahapon, makikitang magkasama sila ni Senator Padilla, hawak ang isang papel kung saan nakasulat ang katagang Duterte bloc kami, kayo na lang sumama. Pinabulaanan ni Senator Bongo ang mga haka-haka na maaaring isa sa kanila ang lumipas sa kasalukuyang majority blocks ng Senado. Iniimbestigahan ng Philippine Coast Guard ang insidente ng 4 na dayuhan turista na umano'y pumasok sa permanent danger zone malapit sa bunganga ng Bulkang Taal noong February 8. Ayon sa ulat, kaagad nagsagawa ng verifikasyon at seaborne patrol ang mga tauhan ng Coast Guard matapos makatanggap ng impormasyon mula sa disaster officials. Natukoy ang bangkang ginamit ng mga turista at lumabas sa paunang investigasyon
na nirentahan nila ito para makapagpakuha ng larawan malapit sa Mount Taal. Iginiit naman ng operator na hindi umano niya alam na ipinagbabawal pa rin ang paglapit sa bulkan. Binigyan ng citation at babala ang may-ari ng bangka sa paglabag sa maritime protocols.